Lahat ng nangyayari merong dahilan. Yan po ang paniniwala ko bilang isang deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Yung nakikita nyo po ngayon ay kuha ko sa Abrahamic Family House, St. Francis Church. Ako po isang OFW sa Abu Dhabi, UAE, United Arab Emirates. At kung saan merong ongoing ceasefire sa ongoing na gera between Iran, Israel, and US. At bilang isang OFW, syempre, hindi ho mawawala sa isip namin yung pamilya sa Pilipinas. At the same time, yung worries ba, yung peligro na pwedeng mangyari, mag-e-escalate ba yung situation. Pero sa ngayon, okay naman, safe naman kami dito. Pero katulad nga na sinasabi ko, lahat ng nangyayari merong dahilan. Yan po kasi yung paniniwala ko. At tuwing Biyernes, hindi man ho ako makapunta sa simbahan ng Quiapo, hindi man ho ako makapagpanata, hindi man ho ako makapag-debosyon, ay pinipilit ko na lang ho mag-upload ng mga kwentong Nazareno dito sa aking YouTube channel, kung saan bibigay ako ng mga personal na experience o kaya kwento ng ibang tao o kaya kwento mismo sa Biblia. At kaya yung mga kuha kong video, yun po yung nakikita nyo ngayon. Kuha ko sa Quiapo, tapos ito naman nakikita nyo ay dito yan sa UAE, sa Abu Dhabi, sa St. Joseph's Cathedral, nung nagkaroon ng mini traslasyon dito, kasama yung mga ihos del Nazareno ng UAE chapter. At ayun nga, nakakatawa. Siyempre yung mga gantong eksena, gantong opportunity, malayo ka sa Pilipinas, malayo ka sa Quiapo na nakasanayan mo. Siyempre, hindi mo papalampasin yung mga ganito. Kasi nga, alam mo yun, nakasanayan mo, weekly ka sa Quiapo. Pero dito, Muslim country, so bihira ka maka-experience. So, ako naman, yun nga, mabalik tayo dun sa kinukwento ko na marami kasi akong nakikita ngayon ng mga kapwa kabayan, OFW, Pilipino, yung iba minalas na wala ng trabaho, nagpo-post sa Facebook, sa Instagram, kasi dahil dito sa gera maraming nawalang turista, maraming naapektuhan. So ako naman bilang isang OFW rin, na apektado din actually. Ngayon habang nire-record ko to, 2 weeks kaming forced leave kasi apektado yung kumpanya. Ako po'y nagtatrabaho sa aviation industry, kaya naman nakakalungkot din. Nakakalungkot na ganito yung nangyari. And hindi ko alam kung ano mangyayari sa mga susunod na buwan. May mga nagsasabi, may pay cut sa salary cut
para mag-survive yung kumpanya. Hindi ko alam. Pero ang alam ko lang, lahat ng nangyayari, merong dahilan. Kaya nga, doon ko sinimulan yung mensahe dito sa video na to. At lagi yun kasi yung paniniwala ko. Na lahat planado na. Kahit ano mangyari, kahit umulan, umaraw, bumagyo, wala. Lahat yan nangyayari may dahilan. At hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. So, dapat lang tayo, lakasan lang natin yung pananampalataya natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. At bilang isang deboto ako, pinaka-paborito ko talaga yung tema ng Translasyon 2022 o Nazareno 2022. Nung kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno nung 2022, yung pinaka-tema nung 2022 ay hango sa Mark chapter 4 verse 40. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? So, ang storya nito, lagi ko tong kinukwento, na nasa isang bangka ang mga apostoles kasama ang mahal na pong Jesus Nazareno, si Jesus. Nasa bangka sila, pumalaot sila, nasa gitna sila ng dagat, tapos lumakas ang umulan, lumakas bumagyo, lumakas ang alon, natatakot yung mga apostoles. Natutulog nun si Jesus. Sa sobrang takot, ginising nila si Jesus. Ginising nila kasi sabi nila, natatakot sila, anong gagawin natin? Natatakot kami. So, tumayo si Jesus, bumangon, pumunta doon sa harap ng bangka, nagdasal, at ayun, huminto. Huminto ang bagyo. Huminto yung mga malalakas na alon. Kumalma ang dagat. Tapos sinabi niya sa mga apostoles, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Paborito ko yun. Yung para sa inyo yung life verse ko. Yun yung talagang pinangahawakan ko. Nawalan ako ng trabaho. 2 taon akong walang regular work. Puro part-time lang. So, mostly tambay. Yung rejections ko sa pag-a-apply, umabot ng lagpas 10,000. Gustong-gusto kong mag-abroad. Nag-a-apply rin ako locally. Wala, puro interview lang. Pero wala, ang hirap. Tapos eventually, kung saan pa ako hindi masyado nag-a-apply, doon pa ako sinuwerte. Kasi ang target ko talaga Europe o kaya North America. O kaya sa malapit Singapore, Hong Kong. Pero doon pa ako sa Middle East napunta. Wala sa plano ko. Pero dito ako dinala ng mahal na poong Jesus Nazareno. So, ganun talaga. Lahat ng nangyayari, merong dahilan. Pagpunta ko pa dito, pagdating ko dito, hindi pa ako regular, nagkagera naman. Diba? So, nung mga una, syempre nakakapraning, pero salamat sa mga kapwa kabayan, kapwa Pinoy dito, na talagang sila hindi natitinag at sinasabing safe dito sa bansa. At it is what it is nga, diba? Sabi nila. At syempre, nakakalungkot lang makita yung mga kabayan na naapektuhan. At kami, hindi namin alam kung hanggang kailan kami magiging okay din sa kumpanya kasi nag-i-struggle yung kumpanya. So, walang magagawa kung ano man maging desisyon o mangyari sa future. Naniniwala ako na lahat planado na. Mawalan man ako ulit ng trabaho,
malamang kasama yon sa plano ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya kung sino man yung nakikinig dito, may dahilan kung bakit naririnig mo ngayon. May dahilan kung ba't napapanood mo to ngayon. So marahil tinawag ka ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kung naghahanap ka ng sign, ito na yung sign na hinihintay mo marinig. Huwag kang madadown, huwag kang malulungkot, huwag kang magpapaapekto sa hamon ng buhay. Lagi mo lang tatandaan na walang sinabi si Jesus na hindi magkakabagyo, hindi magkakaulan, hindi lalakas ang alon at hindi tayo may istorbo sa bangka natin. Walang sinabing ganon. Ang sinabi niya lang, huwag matakot kasi kasama mo siya sa bangka mo. Kahit anong mangyari, lumakas ang alon, bumagyo, kasama mo si Jesus Nazareno sa bangka mo. Hindi ka niya papabayaan. Hindi ka niya papabayaan at lagi ka niyang papatnubayan. Kaya manalig lang tayo at maniwala sa lahat ng plano niya sa buhay natin. Huwag natin kakalimutan na magdasal palagi. At ayun, tingnan lang natin kung anong mangyayari sa mga susunod. Mangyayari lahat ng dapat mangyari according sa kanyang mga plano. Kaya magtiwala lang tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi niya tayo papabayaan. Kung meron po kayong mga kilala na gustong sa tingin nyo na kailangan makarinig ng mga gantong mensahe, sana po i-share nyo sa kanila. Kasi marami akong nagkaka-anxiety, maraming nade-depress. Sana wag natin silang pabayaan. So tulungan natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. At isama po natin sila sa mga dasal natin. Lalong-lalo na yung mas nangangailangan kaysa sa atin. Lahat ng mga may sakit, lahat ng mga nagbabantay sa may sakit, lahat ng mga naiipit sa gera sa Middle East, sa Ukraine, Russia, sa Congo, sa Africa, lahat ng Kristiyano na nape-persecute ngayon, isama po natin sa mga dasal natin. Itaas po natin ang ating mga kamay at ibigay natin lahat ng bigat sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.